Hinanap ng milyonaryang doktora ang dati niyang nobyo. Pero kusa na lamang tumulo ang mga luha niya noong muli niya itong makita. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang muling pagtatagpo. Salamat, Jepoy, ha. Alam kong pagod ka na sa trabaho mo, pero nagawa mo pa din akong sunduin at ihatid. Sige na, bukas na lang tayo magkita ulit. Madami pa kasi akong kailangang aralin eh. Alam mo naman, malapit na ang finals namin, kaya kailangan ko talagang maipasa ang exam. Ano ka ba, Danica? Para saan pa't naging nobyo mo ko, kung hindi naman kita masusundo at maihahatid? Ito lang din naman kasi talagang magagawa ko para sa'yo ngayon eh. Sige, galingan mo sa exam nyo ha. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi. Aalis na rin ako at baka makita pa tayo ng mami at daddy mo. Sambit ng nobyo ni Danica na si Jepoy, siyaka naglakad ito papaalis. Nanggaling sa isang may kayang pamilya itong si Danica. Parehong may magandang trabaho ang kanyang mga magulang, kaya't gusto ng mga ito ay maging profesional din siya gaya nila. Nag-iisang anak lang siya ng kanyang mga magulang, kaya't lahat ng kanyang pangangailangan ay madaling na ibibigay ng mga ito. Ngunit bukod din doon ay hindi maikakaila ni Danica na lahat din ay ginagawa ng kanyang magulang para maprotektahan siya na tila umaabot na din sa punto na nasasakal na din siya sa pagiging mahigpit ng mga ito. Oh, Danica, nandyan ka na pala. Sabi ko na nga ba ikaw yung nasa labas eh. Pero sino yung lalaking kausap mo kanina sa labas? Hindi ako maaaring magkamali, ikaw yung nakita kong may kausap sa labas kanina. Bungad na sambit ng mami ni Danica. Wala po mami. Nagtanong lang po sa akin yun. Naliligaw daw po siya kaya tinuro ko lang din yung daan papunta sa kabilang barangay. Nauutal na sagot ni Danica sa kanyang mami. Hindi kasi niya akalain na nakita pala nito na hinatid siya ni Jepoy. Siguraduhin mo lang anak na nagsasabi ka ng totoo dahil kung hindi talagang malilintikan ka sa amin. Baka akala mo, hindi namin alam yung bali-balita na may nobyo ka daw ha. May nakakarating sa amin na may nobyo kang construction worker. Umayos ka, Danica. Hindi ka namin pinalaki at pinag-aral para lang bumagsak sa isang construction worker ha. Mataas ang pangarap namin sa'yo, kaya ang gusto namin ay may mataas na pinag-aralan din ang magiging karelasyon mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Danica? Biglang sumabat na din dito ang daddy ni Danica. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Danica sa kanyang mga narinig mula sa kanyang mga magulang. Hindi kasi niya akalain na may ideya na pala ang kanyang mga magulang tungkol sa relasyon nila ni Jepoy. Opo naman po, Mami, Daddy. Hindi ko naman po susuwayin ang gusto niyo para sa akin. Sige po, tataas na ako sa kwarto ko para makapag-review na po ako. May exam pa po kasi ako bukas. Tuliro si Danica habang papunta sa kanyang kwarto. Sa totoo lamang kasi ay hindi naman gusto ni Danica na itago ang relasyon nila ni Jepoy sa kanyang mga magulang, ngunit hindi din naman lingid sa kanyang kaalaman na siguradong tutol dito ang kanyang mami at daddy. Gaya ng kanilang sinabi ay nais ng mga ito na may kaya din sa buhay at mataas din ang pinag-aralan ng lalaking magiging nobyo niya. Sa ngayon ay malapit nang makapagtapos si Danica sa kolehiyo, sa kursong biology, dahil ang gusto din ng kanyang mami at daddy ay maging isa siyang doktor. Samantalang ang nobyo naman ni Danica na si Jepoy ay matagal na din tumigil sa pag-aaral. Nanggaling lang kasi ito sa isang mahirap na pamilya. Panganay si Jepoy sa kanilang magkakapatid. Kaya ito na din ang tumutulong sa mga magulang nito para matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid nito. Nagtatrabaho ngayon bilang construction worker si Jepoy. Sa kabila nito ay labis pa din ang pagmamahal at paghanga ni Danica sa kanyang nobyo.
dahil alam niya kung gaano kabuting tao si Jepoy na hindi nakikita ng karamihan. Isang araw habang si Danica ay nasa universidad at kasama ang kanyang mga kaibigan, ay bigla naman lumapit sa kanyang isang binata na matagal na ding may gusto sa kanya. Ilang beses na itong nagtangka na manligaw sa kanya, ngunit palagi niya itong binabasted. Hi Danica, may dala nga pala akong chocolates para sa'yo. Galing kasing state sila daddy, may business meeting siya dun. Kaya nagpabili talaga ako ng maraming pasalubong para ibigay sa'yo. Sana naman tanggapin mo yan. Huwag kang mag-alala, wala namang ibig sabihin yan. Walang mali siya to. Ang gusto ko lang ay mapasaya ka. Sa puntong ito ay wala nang nagawa si Danica kung hindi tanggapin ang mga regalo na dala ng binatang si Harry. Sige Harry, tatanggapin ko to. Pero gaya ng sinabi mo, walang mali siya to ah. Huwag ka na din umasa sa mga bagay na malabang mangyari dahil hindi talaga posible na maging tayo. Sige na Harry, may klase pa kami. Salamat sa mga tsokolate. I-share ko na lang din to sa mga kaibigan ko. Sambit ni Danica at saka naglakad na kasama ang kanyang mga kaibigan. Uy Danica, kawawa naman si Harry oh. Ayaw mo ba talaga sa kanya? Kung tutuusin na kay Harry na naman lahat oh. May kaya yung pamilya niya. Napakagwapo. Napakabait din naman niya tsaka matalino pa. Ano pang hahanapin mo kay Harry? Lahat na din naman ang gusto ng mommy at daddy mo nasa kanya, di ba? Sambit ng kaibigan ni Danica na si Christine. Maging ang isa pa niyang kaibigan na si Kyla ay sumang-ayon din dito. Tama si Christine, Danica. Nakakabilib talaga si Harry. Walang duda. Seryosong seryoso siya sa'yo. Biruin mo Danica, kahit paulit-ulit mo nang binabasted yan, tuloy pa din siya sa pagsuyo sa'yo. Kung kami talagang tatanungin mo, botong-boto kami dyan kay Harry. Siya na talagang nararapat sa'yo. Wala nang iba pa. Sa halip na matuwa at sumang-ayon din si Danica sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan, ay ikinainis talaga niya ang mga narinig niya mula sa kanyang mga kaibigan. Ano ba naman kayo, Christine, Kyla? Mga kaibigan ko ba talaga kayo? Sabihin na natin na tama kayo. Seryoso talaga yan sa akin si Harry. Pero nakakalimot na ba kayo? Alam niyo naman na may boyfriend ako. Kahit wala dito si Jepoy, ayoko na hindi siya nirerespeto. Kahit wala man siya ng mga bagay na meron ng iba, siya pa rin ang pipiliin ko. Kahit na anong mangyari, wala akong balak na ipagpalit at lokohin siya. Tigilan niyo na ako ha. Ayokong maririnig pa ang pangalan ni Harry. Sa inyo na nga tong mga chocolates na to. Tara na rin sa classroom at baka pati tayo magkaaway-away pa. Inis na sabi niya sabay buntong hininga. Hindi maikakaila ni Danica na napapahanga din naman siya sa ginagawang effort ni Harry para sa kanya. Dahil noon pa man ay wala na talaga itong tigil sa panunuyo sa kanya. At isa pa ay kaibigan din ng kanyang mga magulang ang magulang nitong si Harry. Gayon pa man ay hindi niya kayang ipagpalit dito ang pagmamahal niya kay Jepoy. Matapos ang kanilang klase, gaya ng kanyang nakasanayan paglabas pa lamang niya sa universidad ay nakaabang na agad sa kanya ang nobyo niyang si Jepoy. Kagagaling lang nito sa trabaho. Kaya't pawisan pa ito at madumi din ang kasuotan. Habang sila ay naglalakad papunta sa sakayan ay biglang napansin ni Danica na tila hindi masyadong lumalapit sa kanya si Jepoy. Uy, Jepoy, ba't ba ang layo-layo mo sa akin? Para namang hindi tayo magnobyo nito. May problema ka ba? Tanong niya kay Jepoy. Wala. Nakakahiya lang kasi. Tingnan mo naman oh. Ganda-ganda ng uniforme mo. Pakalinis. Samantalang ako madungis at pawisan pa kaya nakakahiya naman para sa'yo. Kapag nalaman nila na ako pala ang nobyo mo. Nakayukong sabi ni Jepoy. Labis talagang naawa si Danica noong marinig ito mula mismo kay Jepoy. Ano ka ba naman? Ano kung malaman nila na magnobyo tayo? Tsaka ano bang pakialam nila kung madungis o pawisan ka man? Wala na sila doon. Wala ka namang ginagawang masama eh. Halika na rito at sabay tayong maglakad. Palagi mong tatandaan, Jepoy. Walang dahilan para mahiya ka. At mas lalong walang dahilan para ikahiya din kita. Pero Jepoy, sa ngayon,
Siguro hindi mo muna ako pwedeng ihatid hanggang sa bahay Diyan mo na lang ako ihatid sa may sakayan. Alam na pala kasi nila mami at daddy ang tungkol sa atin. Mabuti na lang na itanggi ko agad. Pasensya ka na talaga, Jepoy. Kung sa ngayon kailangan muna nating itago kay mami at daddy ang tungkol sa atin, ha? Ganun ba? Sige, okay lang. Doon na lang kita ihatid sa sakayan. Basta, ingat ka pa uwi ha. Huwag ka ding mag-alala. Naintindihan ko naman yung tungkol dyan. Pasensya na din talaga, Danica. Kung sa ngayon ay wala pa talaga akong maipagmamalaki sa mga magulang mo. Kahit ako din naman nahihiya pa ako na humarap sa kanila. Sana dumating yung araw na maabot ko na din ng mga pangarap ko, no? Para hindi ka din mahirapan sa relasyon natin. Basta, Jepoy, kung ano man ang mga pinapangarap mo sa buhay, handa akong suportahan ka. Kahit ano pa yan, hindi kita pababayaan. Susuportahan kita, gaya din ng pagsuporta mo sa akin. Magmula noon ay mas lalo pang nagkaroon ng rason si Danica para mas magsikap sa kanyang pag-aaral. Noon pa man din kasi ay gustong-gusto na niyang tulungan ang kanyang nobyo. Nakikita niya kung paano ito nahihirapan sa buhay. Ngunit kailanman din ay hindi ito nagrereklamo. Alam niyang ikinukubli ni Jepoy ang lahat ng sakit at hirap na nararamdaman nito para lang makatulong sa mga magulang at kapatid nito. Pero sa ngayon ay wala pa din siyang ibang magawa upang matulungan si Jepoy dahil maging siya ay umaasa pa lang din sa kanyang mami at daddy. May mga pagkakataon na kapag mayroong sumusobra sa kanyang allowance ay sinusubukan niyang abutan ng pera si Jepoy bilang tulong. Pero kailanman din ay hindi ito tinanggap ni Jepoy. Ang palagi lang nitong sinasabi ay gusto niya na ang mga bagay na mayroon siya at pinaghirapan niya. Sa paglipas pa ng ilang taon ay doon na din nakapagtapos si Danica ng kanyang kolehiyo. Sa araw ng kanyang graduation ceremony ay kitang-kita niya si Jepoy na nasa malayo at pumapalakpak noong tawagin sa stage ang kanyang pangalan. Nakapagtapos kasi siya na mayroong karangalan. Sa mga oras na ito ay halos maluha na lang din siya. Magkahalong saya at lungkot ang kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil unti-unti na niyang natutupad ang kanyang pangarap at ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit kasabay noon ay nalulungkot ang kanyang puso dahil hindi man lang makalapit sa kanya si Jepoy. Maging siya ay hindi makalapit dito. Hindi man lang siya makapagpasalamat sa lahat din ng suporta na ginawa ni Jepoy para sa kanya. Ito ang nagsilbing unan niya sa tuwing kailangan niya ng yakap ng taong nagmamahal sa kanya. Ito ang nagsilbing matibay na kamay na sumasalo sa kanya sa tuwing mahina siya. Gustong-gusto niyang lapitan si Jepoy at yakapin, pero hindi maaari dahil tiyak na magkakagulo. Matapos ang seremonya ay kaagad na ding dumiretso si Danica sa kanilang bahay. At doon na din nagsimula ang kanyang selebrasyon. Sa likod ng mga ngiti niya ay hindi pa din maalis sa kanyang isipan na sana ay kasama na din niya dito si Jepoy. Alam niya sa kanyang sarili na parte talaga si Jepoy ng selebrasyon na ito dahil isa din siya sa mga naging dahilan kung bakit siya nakapagtapos. Lumipas pa nga muli ang ilang buwan, ay muli nang sumabak si Danica sa bagong yugto ng kanyang buhay. Dahil gaya ng kanyang plano ay nagpatuloy siya sa pag-aaral sa medical school upang makamit ang pagiging doktor. Subalit sa gagawin niyang ito ay malaking prinsipyo din ito para sa kanilang dalawa ni Jepoy. Dahil may kalayuan ng eskwelahan na kanyang papasukan, kaya't hindi na ito magiging katulad ng dati. Danica, palagi kang mag-iingat dun ha. Hindi na kita masusundo at maihahatid ng tulad ng dati. Pero kung sakaling kailangan mo ko, tawagan mo lang ako. Kahit ano pang oras yan o kahit ano pang araw, pangako, basta kailangan mo ko, darating ako. Mahal na mahal kita, Danica. Alam kong mahirap to lalo na sa'yo. At siguradong hindi na tayo makakapagkita ng madalas.
Pero ayoko naman hadlangan ng pangarap mo. Kaya mo yan, Danica. Kaya natin to. Emosyonal na sambit sa kanya ni Jepoy bago siya umalis at magtungo sa malayong lugar para mag-aral. Oo, Jepoy. Kayang-kaya natin to. Hayaan mo, kapag naging doktor na ako, matutulungan na kita. Sisiguraduhin ko na maaabot mo din ang pangarap mo. Ikaw din, Jepoy. Palagi kang mag-iingat dito. Mahal na mahal din kita. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko ipagpapalit ang relasyon natin sa kahit na sino man. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa huli. At wala nang iba pa. Naluluha namang sagot ni Danica. Matapos ang madamdamin nilang pansamantalang pamamaalam sa isa't isa, ay kaagad na siyang bumiyahe sa malayong lugar. Subalit pagkadating niya sa kondo na kanyang tutuluyan habang nag-aaral ay laking gulat niya dahil may tao roon. Isang pamilyar na lalaki ang naaaninag niya. At noong lapitan niyon ay napasigaw talaga siya noong makita niya si Harry. Harry! Ba't ka nandito? Paano ka nakapasok dito? Ha? Di ko maintindihan. So, hindi mo pala alam na magiging magkasama tayo dito sa kondo? Buong akala ko ay alam mo na. Kinausap kasi ng daddy mo ang daddy ko. Hiniling niya na magsama na lang tayo dito sa kondo, total pareho naman daw tayong magme-med school, diba? Tsaka para naman daw may kasama ka. Paliwanag ni Harry. Halos maghimutok talaga sa galit si Danica sa kanyang nalaman. Pumunta na siya sa kwarto niya at kaagad niyang tinawagan ang kanyang daddy. Daddy, ano pong ibig sabihin nito? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na makakasama ko pala si Harry dito sa kondo? Ayoko na rito, Daddy. Hahanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Mas gugustuhin ko pang tumuloy sa maliit na apartment kaysa makasama dito ang lalaki na hindi ko naman kaano-ano. Galit na sabi ni Danica habang kausap sa kabilang linya ang kanyang daddy. Danica naman anak, hinaan mo naman ang boses mo at baka marinig ka ni Harry. Nakakahiya sa kanya. Ako ang may gusto na magsama kayo dyan. Gusto ko lang makasiguro na magiging maayos ang kalagayan mo dyan lalo na't malayo ka sa amin. Mabuti na nga lang at magkapareho kayo ni Harry ng papasukan ng medical school. Kaya naisip ko agad yan anak. Nak naman no, parang hindi mo naman kilala si Harry. Napakabait na bata niyan. Parang anak na din ang turing ko sa kanya dahil simula nung bata pa lang siya, mag-business partner na kami ng daddy niya. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ako nagdududa sa kabutihan ni Harry. Poprotektahan ka niyan at iingatan habang nandyan kayo. Depensa naman ang kanyang daddy. Sa halip na sumagot ay kaagad na lamang niyang pinatay ang telepono. Hindi siya makapaniwala na sarili pa niyang magulang ang gagawa ng ganito sa kanya. Lalong-lalo na at lalaki pa ang kanyang makakasama sa iisang bubong. Pero kahit na ganoon, ayaw naman niyang suwayin ang gusto ng kanyang mga magulang. Kaya't wala na siyang nagawa kung hindi magtiis na lamang na makasama dito si Harry. Subalit pilit niya itong inilihim sa kanyang nobyo si Jepoy dahil ayaw din naman niya na mag-isip ng hindi maganda. Sa unang araw pa lamang ng kanilang pagsasama sa kondo ay nakita niya kung gaano kaasikaso itong si Harry. Mula sa paglilinis ng kanilang kondo at pagluluto ay palaging si Harry ang gumagawa. Para bang buhay prinsesa nga siya kung iturong ni Harry. May mga araw na nagugulat na lang din siya dahil pagkagising niya ay nakaalis na si Harry. Subalit nag-iwan pa rin ito ng pagkain para sa kanya. Maging ang kanyang mga damit din ay nilalabhan ni Harry. Sa puntong iyon ay hindi na rin niya maiwasan na humanga sa pagiging maginoo ni Harry. Dahil hindi niya akalain na ganito pala talaga ito kabait. Kung noon ay palagi siyang galit at masungit dito, ngunit ngayon ay nahihiya na siya sa sobrang kabaitan nito. Isang araw ay kausap niya sa cellphone ang nobyo niyang si Jepoy. Kumusta ka na dyan, Danica? Miss na kita. Alam mo, nung mga nakaraan napapaisip ako kung kailan ba tayo magkikita ulit. Kaya ngayon pinipilit ko talagang magtrabaho pa ng magtrabaho eh.
Nag-overtime na nga ako kahit hindi kailangan eh. Para kapag meron ng sumobra sa sweldo ko, may maipon ako. At pag uwi mo dito, malibre naman kita sa date natin. Masayang sambit sa kanya ni Jepoy. Hindi naman din maikakaila ni Danica na sobrang miss na din niya ang nobyo. Ngunit mas kailangan talaga niyang paglaanan ng oras ang kanyang pag-aaral. Lalo na ngayon na hindi na basta-basta ang kanyang mga pinag-aaralan upang maging ganap na doktor. Huwag kang mag-alala, Jepoy. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, uwi ako dyan para magkasama tayo kahit saglit lang. Tsaka, naputol niyang sasabihin sana ni Danica noong may boses na tumawag sa kanya. Danica, tara, kain na tayo. Tapos na akong magluto. Nakahanda ng pagkain. Tara na habang mainit pa yon. Hindi inaasahan ni Danica na bigla siyang tatawagin ni Harry para kumain. Narinig ito ni Jepoy kaya nagtaka talaga ito mula sa kabilang linya. Danica, sino yun? Akala ko ba wala kang kasama dyan? Bakit parang may lalaki akong narinig? Natameme ng ilang saglit si Danica dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot. Hindi kasi niya maamin-amin na kasama niya dito si Harry. Dahil tiyak na hindi magiging maganda ang iisipin nito. Ah, yun ba? Wala yun. Sa kabilang unit yun. Manipis lang kasi yung pader dito kaya dinig na dinig talaga yung kabilang unit. Nakakatawa nga lang din kasi Danica din yung pangalan na taga-kabilang unit. Huwag mo nang pansinin yung Jepoy. Pati nga ako minsan naguguluhan din ako kasi akala ko ako kinakausap. Sige na pala Jepoy, kailangan ko na mag-aral. May exam kasi ako bukas kaya maaga din ako matutulog. Bye na! Napahinga na lamang ng malalim si Danica matapos niyang patayin ng tawag. Mabuti na lamang ay agad siyang nakapagpalsot. Nakokonsensya din naman siya sa ginagawa niyang pagsisinungaling kay Jepoy. Ngunit alam din naman niya na ito ang mas makakabuti. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na din silang nagiging malapit ni Harry. Dahil pareho silang medical student, madalas ay sabay silang nag-aaral. Natutuwa talaga siya dahil maging sa kanyang pag-aaral ay napakamatulungin ito. Sa tuwing may mga hindi siya alam ay si Harry mismo ang nagtuturo sa kanya. Mula sa pagiging mainitin ng ulo niya noon kay Harry ay kasabay na niya itong tumatawa ngayon at naikukwento na din niya dito maging ang mga personal na bagay. Oy, Harry, gutom na ako. Ano kayang pwedeng makain? Ewan ko ba kapag nag-aaral ang bilis ko talagang magutom. Eto na po, madam. Siyempre dahil malakas ka sa akin, pinagluluto kita. Kahit ano pang gusto mong kainin, kayang-kaya ko yung lutuin. Ko pa ba? Malakas ka sa akin. Sabihin mo lang, madam, kung ano pang gusto mo Ako ang bahala dyan. Loko-loko ka talaga, Harry. Mabuti na nga lang ikaw ang nakasama ko dito, no? Akala ko noon, nainis lang ako habang nag-aaral ako dahil ikaw ang kasama ko dito sa kondo. Pero dahil sa'yo, mas mapapadali pala ang buhay ko. Paano na lang ako kung wala ka? Matapos itong sabihin ni Danica ay nabalot ng katahimikan ang kanilang paligid. Maging siya ay nabigla sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung bakit pero ito na lang din ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Totoo ba yung narinig ko, Danica? Paano na lang kung wala ako? Nako, Harry, masyado na ata akong napagod sa pag-aaral natin na to Bukas na nga lang ulit. Diyan ka na, matutulog na ako. Dali-daling tumalon sa kanyang kama si Danica at dumapa sa kanyang unan. Naiinis siya dahil hindi niya alam kung bakit ngayon sinabi kay Harry. Hindi niya maikakaila na tila ngayon ay kakaiba na ang nararamdaman niya para kay Harry. Nag-iba ang pagtingin niya rito. Na magmula noong makilala niya itong tunay nitong pagkatao. Subalit masyado din siyang naguguluhan sa kanyang sarili. Alam niya na kung ano man ang nararamdaman niya ay isa itong malaking pagkakamali. Mayroon siyang nobyo na naghihintay sa kanya at labis siyang mahal.
Nangako siya na hindi niya ito ipagpapalit kanino man. Habang lumilipas ang mga araw ay pinipilit talaga ni Danica na pigilan ang kanyang sarili na magkaroon ng kasalanan sa kanyang nobyong si Jepoy. Pero habang tumatagal din ay mas lalo niyang nakikita ang halaga ni Harry. Hindi niya mapigilan na humanga dito sa bawat araw na magkasama sila. Umaabot na nga din sa punto na madalas kapag wala silang mga pasok ay lumalabas sila ng magkasama. Hindi man nila aminin ngunit parang silang magkarelasyon na nagdi-date. Magmula din noon ay unti-unti na din naging malamig ang pakikitungo ni Danica kay Jepoy. Sa tuwing tumatawag ito sa kanya ay tila mas gusto pa niyang patayan ito ng telepono. Madalas ay palagi na siyang galit dito. May pagkakataon nga na habang nag-uusap sila ay ramdam na ramdam ni Jepoy ang pagbabago ni Danica. Danica, napapansin ko nitong mga nakaraan para bang napakasungit mo. Naiintindihan naman kita dahil siguradong pagod ka lang din sa pag-aaral mo dyan. Kaya sana kung magkaroon ka ng oras umuwi ka naman dito sa atin ha. Nangako ka sa akin dati na uuwi ka dito. Pero mag-iisang taon na hindi ka pa din umuwi. O kung gusto mo na mag-iipon ako at ako na lang pupunta dyan. Kahit ilang oras lang tayo magkasama o magkausap. Basta ang importante magkita lang tayo ng personal. Miss na talaga kita. Sambit ni Jepoy at halata talaga dito ang pagkamis niya kay Danica. Pero sa halip na kiligin o matuwa si Danica sa mga sinabi ni Jepoy ay ginawa pa niya itong dahilan para mas lalong uminit ang kanyang ulo. Pasigaw nga yung sumagot dito habang magkausap sila sa telepono. Yun naman pala Jepoy Naiintindihan mo naman na pagod ako sa pag-aaral ko, diba? Pues wala ka nang dapat ibang gawin kundi ang manahimik na lang dyan. Alam mo nang wala na akong oras para sa mga ganitong pagtawag-tawag pero araw-araw kinukulit mo pa din ako. Nakakaintindi ka pa ba talaga? Huwag mo nang subukan ng pasensya ko, Jepoy. Uuwi ako dyan kapag may oras ako. Huwag mo na akong guluhin pa dito dahil kapag hindi ako nakapasa sa mga exams ko, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw lang. Halos mapaiyak talaga si Jepoy mula sa kabilang linya noong marinig niya ang mga sinabi ni Danica. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang mga ganitong salita mula sa kanyang nobya. Dahil alam niya na hindi naman ganitong pagkakakilala niya kay Danica noon. Pero hindi na din siya nangulit pa. Pikit mata na lang siyang sumang-ayon sa sinabi ng nobya. Sige Danica, pasensya ka na sa pangungulit ko. Hayaan mo. Simula ngayon, ikaw na lang ang hintayin ko tumawag sa akin kapag may oras ka. Mag-ingat ka palagi dyan ha. Palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, hihintayin kita at mahal na mahal kita. Wala akong ibang mamahalin, kundi ikaw lang. Matapos itong sabihin ni Jepoy ay hindi na sumagot pa dito si Danica. At kaagad na niya itong pinatayan ng tawag. Simula noon ay hindi na nag-abala pa ng oras si Danica para tawagan ang kanyang nobyo. Tuwang-tuwa pa nga siya ngayon dahil wala nang nangungulit sa kanya. Sa kabilang banda ay tila si Harry na talagang nagpapasaya sa kanya. Hindi niya maitatanggi na para bang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Harry. Ngayon na din kasi niya nakikita na talagang napaka-perpektong lalaki nito. Alam niya na kapag kasama niya si Harry ay may lalaking handang mag-alaga at magprotekta sa kanya. Isang gabi habang magkasama sila ni Harry na nanonood sa sala ng kanilang kondo ay napagkasundoan nila na mag-inom ng alak. Dahil kakatapos lang ng kanilang exam. Ay, grabe. Natapos din ang exam na yon. Napakamadugo talaga ng mga review natin. Kala ko nga wala na akong maisasagot. Buti na lang natandaan ko yung mga tinuro mo sa akin, Harry. Sa tingin ko, deserve natin na mag-beer ngayon. Paanyaya ni Danica. Kaya nga tama ka. Deserve natin yan. 2 bottles? Ako nang bibili. Ina mo naman. Anong 2 bottles? Damihan mo na. Baka mabitin lang tayo sa 2 bottles na yan. Deserve nga natin, diba? Kaya wag na tayo magpigil pa. Total,
Dito lang din naman tayo magiinom kaya damihan na natin para diretso tulog na. Grabe, baka Dani ka ah. O sige, yun lang pala, hindi kita atrasan dyan. Sige, bibili na ako. Matapos bumili ng alak, si Harry ay kaagad nila ding sinimulan. Punong-puno ng masasayang kwentuhan ng kanilang pag-iinom ng magkasama. Habang tumatagal ay hindi na rin nila namamalayan na tila tinatamaan na sila ng alak. Pero patuloy pa din sila sa pag-inom. Alam mo, Harry, sana pala noon palang pinagbigyan na kita na manligaw sa akin noon. Hindi ko naman kasi aakalain na ganito ka pala talaga kabait. Tama nga yung sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Wala na akong ibang hahanapin dahil nasa iyo ng lahat. Mabait ka, sipag, maasikaso, at higit sa lahat, gwapo ka. Gwapo ka, Harry. Totoo yan. Hindi na napigilan ni Danica ang kanyang sarili na sabihin ito dahil may lakas na siya ng loob na galing sa alak na kanilang iniinom. Ikaw lang naman kasi, Danica eh. Ang tagal-tagal na kitang sinusuyo pero hanggang ngayon parang ayaw mo pa rin sa akin. Akala mo ba, di ko alam na may nobyo ka? Nire-respeto ko naman yun. Kaya tanggap ko na din siguro na hanggang magkaibigan na lang tayo. Anong magkaibigan? Parang hindi naman nata ako papayag na magkaibigan na lang tayo. Lalo na ngayon na mas nakilala na kita. Oo, may nobyo nga ako. Pero alam ko naman na mas higit ka sa kanya. Gusto kita, Harry. Siguro kaya nangyari ang mga to ngayon dahil tayo talaga siguro ang para sa isa't isa. Matapos itong sabihin ni Danica ay kaagad niyang niyakap si Harry. Hindi na nila namalaya na unti-unti na silang naging mapusok sa isa't isa. Dala na din ng kanilang kalasingan ay doon na din nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Alam ni Danica na hindi tamang nagawa nilang kasalanan ni Harry. Lalo na at mayroon siyang nobyo pero para sa kanya ay wala siyang pinagsisisihan dito. Magmula noon ay hindi na talaga niya kinausap pa si Jepoy. Hindi man niya sinabi dito pero parang pinutol na din niya ang kanilang relasyon. Kasabay noon ay doon naman nila sinimulan ni Harry na bumuo ng isang masayang relasyon. Sa araw-araw ay punong-puno sila ng kasiyahan lalo na ngayon na may relasyon na sila. Magkasama nilang binuo ang kanilang mga pangarap. Nagtulungan sila sa bawat problemang dumadaan sa kanila at talagang ramdam na ramdam ni Danica na hindi talaga siya pinababayaan ni Harry. Ilang taon pa nga ang makalipas ay magkasabay na nakamtan ni Danica at Harry ang pangarap nila na maging isang ganap na doktor. Ngayon ay alam na din ng kanilang mga magulang ang relasyon na namamagitan sa kanila. At gaya ng inaasahan ni Danica ay masayang-masaya dito ang kanyang mga magulang. Kailanman ay hindi ko tututulan ng relasyon ni Harry, Danica. Yan din talaga ang gusto ko. Kayo ang magkatuluyan. Diba tama ako? Napakabait niya ni Harry. At alam ko na hindi ka talaga niyan pababayaan. Mabuti na lang din at naramdaman mo yun. Basta anak ha, ituloy niyo lang pagiging masaya ni Harry. So, suportahan lang namin kayo bilang mga magulang niyo. Sobrang saya talaga ni Danica na sa wakas ay suportado na ng kanyang mga magulang ang relasyon na mayroon siya ngayon. Gaya rin ng dati ay patuloy pa din sa pagtutulungan si Danica at Harry. Hanggang sa napagpasyahan na nga din nila pareho na magpakasal na. Hindi nagtagal matapos nilang maikasal ay bumuo na rin sila ng sariling pamilya. Dahil nabiyayaan na nga din sila ng sarili nilang anak. Nagkaroon na din sila ng sarili nilang bahay. Mas lalong naging masaya ang buhay nilang mag-asawa ngayon. Sa wakas, ay nakamta na din ni Danica ang mga bagay na pinapangarap niya noon. May maayos na trabaho, mabait na asawa, masayang pamilya na may magandang bahay at may masiglang anak. Wala na nga siyang ibang mahihiling pa habang pinagmamasdan niyang asawa at ang anak niya. Mabuti na lang talaga, Harry. Hindi ka napagod sa akin noon. Mabuti na lang nakita ko agad ang halaga mo. Hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Masayang masaya ako na ikaw ang naging asawa ko at naging ama ng anak natin.
Salamat, Hari, dahil hindi ka nagsasawang iparamdam sa akin araw-araw kung gaano mo ko kamahal. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Masayang sambit ni Danica habang kausap ang kanyang asawa na si Hari. Ano ka ba, honey? Ako nga ang swerte sa'yo eh. Alam mo naman noon pa lang, ikaw na talaga ang pinapangarap kong babae. Tingnan mo naman, kahit ilang beses mo na akong binasag noon, patuloy pa rin ako sa panliligaw sa'yo. Hindi ko nga talaga akalain na mapapasakin ka, kaya nung nagkaroon na ako ng pagkakataon, hindi na talaga kita pinakawalan pa. Mahal na mahal kita, honey. Ipinapangako ko na mas mamahalin pa kita. Pati ng anak natin at ang magiging mga anak pa natin, wala na akong ibang mahal kundi kayo lang na pamilya ko. Hindi ko kayo pababayaan. Sagot naman ni Hari sabay yakap ng mahigpit kay Danica. Bilang isang doktora din ay madalas na abala sa pagtatrabaho itong si Danica. Masayang masaya din siya sa tuwing nakakatulong siya sa mga pasyente na may mga sakit. Sa sobrang kabaitan nga niya minsan kapag walang pambayad ang magiging pasyente na ay siya na rin mismong nagbibigay ng libreng serbisyo at gamot para sa mga ito. Hindi alintana sa kanyang kikitain niya bilang doktora. Dahil ang importante sa kanya ay makatulong sa pasyente at magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang doktora. Pero isang araw habang siya ay nasa ospital ay tila pamilyar sa kanya ang isang matandang babae na nagpapa-check up sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang tiyahin ng kanyang unang nobyo, na si Jepoy. Dok, maraming salamat po sa libreng gamot niyo ha. Malaking tulong po ito sa akin lalo na po at wala naman po akong pambili ng ganitong gamot. Salamat po talaga. Walang problema ma'am, basta alagaan niyo po maiging kalusugan niyo ha. Pero ma'am, matanong ko lang po, kayo po ba ang tiyahin ni Jepoy, no? Ah, si Jepoy. Oo, pamangkin ko nga siya. Bakit, Dok? Kaano-ano mo po si Jepoy? Alam mo, Dok, kawawa nga ang pamangkin ko na yon. Ewan ko pa dun pero ang laki ng naging pagbabago niya. Hindi namin alam ang dahilan pero ilang taon na din ang nakakalipas, bigla na lang siyang nagbago. At parang may sariling mundo. Ayaw na niyang nakikipag-usap sa iba kahit sa amin. Wala na siyang ibang ginagawa ngayon kundi magtrabaho na lang. Pero ang maganda lang din talaga, hindi pa rin niya nakakalimutan na tumulong sa mga magulang at kapatid niya. Pagkukwento ng Ali. Noong marinig ito ni Danica ay kaagad siyang kinabahan sa kanyang mga narinig. Bigla siyang napatulala. Ah, ganun po ba? O, wala po. Dati ko lang pong kaibigan si Jepoy. Nakakaawa po palang kalagayan niya ngayon. Hayaan niyo po kapag nagkaroon po ako ng oras, dadalawin ko po siya. Naging malungkot talaga ang araw na ito para kay Danica noong malaman niya ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang dating nobyo na si Jepoy. Hindi niya maikakaila na malaki talaga ang kasalanan niya kay Jepoy. Hindi din niya alam kung papaano pa siya haharap ngayon, lalo na ngayon na alam niyang siya din ang dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon ang dati niyang nobyo. Ilang araw pa nga ang makalipas ay hindi pa din maalis sa kanyang isipan si Jepoy. Halos gabi-gabi ay sobra-sobrang konsensya ang kanyang nararamdaman. Hanggang isang araw ay doon na din niya napagpasyahan na harapin na ang kanyang dating nobyo at humingi ng tawad dito. Hinanap niya kung saan ito nakatira hanggang sa nakarating si Danica sa isang maliit na kubo sa gitna ng liblib na lugar. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib habang papalapit siya sa kubo na sinasabing tinutuluyan ni Jepoy. Tao po, tao po, Jepoy, nandito ka ba? Paulit-ulit na tumatawag si Danica mula sa labas. Hanggang sa maya-maya pa ay nagbukas na nga ang pinto ng kubo at bumungad sa kanyang harapan ng isang lalaki na punong-puno ng balbas at payata na pangangatawan. Pero kahit na ganito ang itsura ng lalaking ito ay hinding-hindi maaaring magkamali si Danica. Si Jepoy ang lalaking ito. Jepoy, kumusta ka na?
madamdaming saad ni Danica. Gulat na gulat talaga si Jepoy noong makita siya. Danica, ikaw nga. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Ang tagal kitang hinintay, di ba sabi mo uwi ka dito? At ngayon mo lang ako binalikan. Gaya ng pangako ko noon, hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Salamat naman at nandito ka na. Nabalitaan ko na doktor ka na daw. Masaya ako dahil natupad mo ng mga pangarap mo. Pero alam ko din na nagkaroon ka na din ng ibang lalaking karelasyon. Kahit na ganun, Danica, handa pa din kitang patawarin. Handa pa din kitang tanggapin. Magsimula tayo ng panibago, Danica. Alam mo ba, wala akong ibang ginawa kung hindi magtrabaho. May malaki na akong ipon ngayon. Pwede na tayo magsimula ulit. Masayang saad ni Jepoy kay Danica. Lalong nanlumos si Danica sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung paano aaminin ang katotohanan kay Jepoy, ngunit wala na siyang nagawa kung hindi sabihin na ang lahat kay Jepoy. Jepoy, patawarin mo ko sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Tama ka, nagkaroon ako ng ibang karelasyon. Nagtaksil ako sa iyo. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad sa lahat. Pero Jepoy, hindi na maaaring mangyari ang mga sinasabi mo. Sana talaga mapatawad mo ko. Pero ngayon kasi, kasal na ako. May anak na din ako. May sarili na akong pamilya ngayon. Patawad talaga, Jepoy. Pero kahit na ganun, gusto ko pa din to pa rin ang pangako ko sa'yo noon. Kapag naging doktor ako, ikaw naman ang tutulungan ko. Kahit anong tulong pa yan, Jepoy, handa akong tulungan ka para maabot mo din ang mga pangarap mo. Kung gusto mo, ipagawa natin ang bahay mo. Gusto mo bang mag-aaral ulit? Akong bahala sa'yo. Handa din akong bigyan ng malaking puhunan ka para makapag-umpisa ka ng sariling negosyo. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo, Jepoy. Pero hindi na talaga maaaring mabalik pa kung anong meron tayo noon. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. Emosyonal na sambit ni Danica. Napahagulgol na lang sa pag-iyak si Jepoy noong marinig niya ito kay Danica. Hindi niya akalain na ito ang maririnig niya sa pagbabalik ni Danica. Ganun ba, Danica? Walang problema. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Huwag mo na akong alalahanin, ha? Ayos na ayos lang ako dito. Makakaalis ka na, Danica. Alam kong busy ka din sa trabaho mo. Maraming salamat sa pagdalaw. Hindi ko kakalimutan ang kabaitan mo sa akin. Hindi kita makakalimutan, Danica. At kahit na anong mangyari, walang papalit sa iyo sa puso ko. Paalam, Danica. Umiiyak na sambit ni Jepoy sabay sarado ng pinto. Hindi na din napigilan pa ni Danica na tumulong kanyang mga luha habang naglalakad papaalis. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa mga oras na ito. Magmula noon ay araw-araw na din na hindi maalis sa kanyang isipan ang mga naging kasalanan niya kay Jepoy. Wala na din siyang ibang hiling para dito kung hindi ang sana mahanap din ni Jepoy ang tamang babae para dito. Nagsisisi siya sa kasalanan niya dito. Pero hindi niya alam kung paano niya ito itatama. Sa ngayon ay bilang isang asawa at nanay ay alam niyang wala siyang dapat ibang unahin kung hindi ang kanyang pamilya. Ngayon niya napagtanto na dapat noon pa lamang ay itinama na niya ang mga kamalian niya. Kung hindi mo na mahal ang isang tao, ay dapat mong tapusin muna ang relasyon na namamagitan sa inyo. Kesa patungan lamang ito ng isang kasalanan na maaari mong dalhin habang buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Muling Pagtatagpo.